Niluluto na ang tambalang Duterte-Padilla sa 2028. Ang aga pa ha. Masyado pang maaga ha. Nagluluto na kayo dyan ha. Sana masarap yung luto na yan. Masarap ba o baka maging mapait yung luto na yan? Siguradong panalo daw sa 2028. Eh di wow. Ang tambalang Duterte-Padilla. Ang ogo-ogo nangangampanya na. Kailangan bang magdoble kayo para lumusot ka coffee? Mukhang ganyan ang kalakaran ngayon Nagsisimula na silang bumuo ng tandem-tandem. Actually, as a strategy kasi, ang gagawin nila dyan, mag-pair-pair yan di ba? Palulutangan yung issue na yan. Pero iba dyan, bluff. Bluff lang yan ka-coffee. Decoy lang yan, panggulo lang yan, pang-distract lang yan. Sabihin ko sa inyo kung mga pang-distract lang yan o plano. Ito, niluluto nila ngayon, Duterte-Padilla tandem. Kaya as early as now, pinapaingay na nila yan para malaman nila ano yung gusto ng taong bayan. Ano yung comment ng taong bayan dyan? Negatibo ba o positive yung reception o pagtanggap ng taong bayan dito sa kanilang plano? Binulgar ng Politico.com, nasa balita yan. Siguradong panalo sa 2028. Totoo ba? Sige nga, comment yes kung totoong panalo. Comment no kung in your dreams. Panelo ay Sara Duterte, Robin Padilla tandem. Panelo ay Sara Duterte, Robin Padilla tandem. Anong basis nila dito? Mamaya natin basahin yung article para nasa isang page tayo. Ang basis nila dyan, si Sara Duterte, currently, siya pa rin yung frontrunner ng oposisyon. So, i-consider na natin siya oposisyon kasi Duterte. Frontrunner pa siyang tatakbo sa pagka-presidente. Wala pang iba na matunog na pangalan. And sa survey, pumangalawa siya, di ba? Rafi Tulfo, number 1. Pumangalawa itong si Sara Duterte. In short, as of 2024, malakas si Sara Duterte sa kanilang analysis yan. Kaya yan ang pwedeng tumakbong presidente. Ang vice presidente, kung titingnan mo sa miyembro ng PDP o ng opposition, wala pang ganun kalakas na lumulutang. Noon si Bongo, di ba? Pero wala yung kasikatan ni Bongo Si Robin Padilla, ang pinanghahawakan nila kay Robin Padilla, doon yung pagiging number 1 niya sa Senado. Yan ang kanilang pinanghahawakan dyan Di ba? Number 1 senator nakakuha ng ganitong number ng boto. So they are assuming na tumakbong vice presidente si Robin Padilla, baka yung boto na nakuha niya ng senador siya, makuha niya rin sa pagka-vice presidente. Kaya yan ang batayan nila para masabi na may potential manalo. But we have to remember, ang Senate ay ibang-iba, malayong-malayo sa pagka-presidente o Senate President. At pagka-presidente o vice presidente. Kasi ang iboboto mo dyan, isa lang. Di ba? Unlike sa Senado, ang iboboto mo dyan, 12. So, minsan, ayaw mo sa kanya, sige na nga, palusutin ko na, 12 naman yan May iba pa namang boboto, di ba? Ganun yung mindset. Kaya ganun kataas yung nakuhang boto ni Robin Padilla. Kasi isa lang naman siya doon sa 12 pag vice presidente, isa na lang. Isa-sacrifice mo ba yung iba kay Robin Padilla? Pero base sa kanilang game plan, strategy ito ka-copy, base sa kanilang game plan, sa plano nila, sure win ito. Ito nakikita nilang potential. Senator Robin Padilla could run for Vice President if Vice President Sara Duterte seeks the presidency in 2028, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said. Puro F pa yan, ka-coffee, Ang rule kasi na politics, pag una kang nag-announce na tatakbo ka o lumutang yung pangalan mo na tatakbo ka, pupuntiryahin ka, sisirain ka, ibabagsak ka. Kaya, ang strategy lagi, no, I won't run. Diba? Ay, hindi ko pa pinag-iisipan yan. Ayaw ko yan, sakit sa uri yan, etc. etc. That's the strategy. In an interview on Politico's live Politiscoop, Wednesday, April 2, Panelo said he would convince Padilla to run for higher office in case the tandem he envisioned between the Vice President and her father, former President Rodrigo Duterte, does not materialize. Grabe Tama ba ako naintindi? May plano pa lang Duterte sa 2028. Si Sara Duterte sa presidente, vice-presidente ang tatay niya. Wait lang. Batayin ko ulit Panelo said he would convince Padilla to run for higher office in case the tandem he envisioned between Vice President and her father, former President Rodrigo Duterte, does not materialize. Grabe! Pinapalutang nila, sabi ko na palulutangin talaga nila yan Kasi gauging the pulse of the masses pinapalutang nila, pinalutang na nila yan. Actually, may ibang vloggers na gumawa niyan
Yung Duterte tandem sa 2028, pinalutang na nila, pinag-usapan, negatibo yung reaksyon ng taong bayan dyan. Kasi una, matanda na si Digong, hindi niya na kaya, etc. And if ever mangyari yan, imbes na si Sara Duterte magpapatakbo, hindi siya magpapatakbo, tatay niya magpapatakbo. So negatibo yung dating yan, yung Duterte tandem na yan. So sabi ni Panelo, kung hindi mag-work, kung hindi magmamaterialize itong Duterte tandem, hikayatin niya si Robin Padilla na tumakbo sa pagka-vice presidente come 2028. So magiging Duterte Padilla ang laban na yan. Kung hindi tatakbo si Duterte, I will push Senator Robin to seek the vice presidency. Siguradong panalo yan, sabi ni Panelo. Sure, 100%. Siguradong panalo daw si Robin Padilla pagsapit ng 2028. He said Padilla could also run for president should Vice President Duterte doesn't seek higher office for whatever reason. Grabe si Panelo, ha? Ambitious, sobrang ambitious dito. Presidente si Robin Padilla. Diyos ko, mangyayari sa atin ngayon yan. Baka si Mariel dyan na magpagluta. Sa Malacanang na siya magpapagluta. Yung clinic niya, magkaroon na siya dali na sa Malacanang yung clinic niya. Padilla topped the 2028 senatorial race with over 27 million votes. Tulad ng in-explain ko kanina, iba kasi yung posisyon ng senador at vice-presidente. Kasi sa senador, 12 yung boboto mo. Diba? Sa pagka-presidente, vice-presidente, isa lang ang iboboto mo. So hindi mo siya pwedeng kumpara kasi magkaiba yan. Grabe, Padilla for president. So 2028. Haka lang yang mga walang kwenta. Sabi ni Desiree Virus. A big no to Robin. Wala namang alam. Hehehe, Eloids. Even yung Senado. Diba? Si Robin Padilla ang chairperson ng constitutional amendments, no? Yung committee na yan, constitutional amendments. So yung mga pag-uusapan tungkol sa pagbabago ng ating saligang batas, constitution natin, supposedly si Robin Padilla yan. Siya ang hepe dyan. Anong ginawa ng Senado? Hindi siya pinagkatiwalaan ng Senado. Bumuo ng subcommittee na pinangungunahan ngayon ni Angara. Even yung Senado, hindi tiwala kay Robin Padilla. Diba kasi ginawa niyo chairperson ng constitutional amendments? Diba? At hindi siya mag-handle doon sa para pag-usapan ng chat kasi ang puna, dapat lawyer. So, hindi man lawyer. Marami sa requirement ng lawyer. Dapat marunong. Paano tayo yan? Miyu, happy viewing sa iyo. Good evening ka, Coffee. Kay Zaldi Castillo, magkakagyera na yan pa ang iniisip nyo. Zaldi Castillo. Malabo pa ka, Coffee. Hindi magkakagyera. Don't worry. Panelo. Ano yan? Corazon Cruz. Ay, siguradong kawawa ang Pilipinas kung si Sara at Robin. Yan ang binubuo nila yan. Ang pinakabugok na senador, tatakbong VP. Yung worst case scenario. Pag humindi si Sara Duterte, magpipresidente si Robin Padilla. Pwede bang tumakbo si PBBM as VP sa 2028? Eloids? Definitely, yes. Pwede. Pero ako, ang personal opinion ko dyan, wag na. Ka-coffee. Wag na. Kasi ang presidente, bawal kang i-re-election, di ba? Kasi nasa konstitusyon natin yan eh. Tanging isang term lang, 6 years lang. After that, hindi ka na pwede tumakbo ulit sa pagka-presidente, pero pwede ka pa sa other positions. Di ba? Pwede ka mag-vice-presidente. Pero I don't think kailangan niya pa tumakbo. Importante yung mananalong presidente, pagpatuloy yung ginagawa niya. No more Duterte to any position in the government, sabi ni Johnny Wak Bayuga. Robin Padilla, hi. Useless daw. Yan, Roden Pineda. Si Padilla, ano to? Nawala. Si Padilla, di na yan uli mananalo. Yan na ang una at huli. Siya mapupunta sa gobyerno. Binabangungot itong si Panelo. O nga, hindi mo kalain anong pinaghuhugutan ni Panelo dito eh. So, yun yung analysis nila eh. Ako, confident ako yun ang basis nila eh. Kasi sa pagkasenador, nakakuha ng ganitong number, 27. Pero ganyan, ibang race kasi yan. Diba? Kasi ang mindset ng tao, sige, 12 naman ang iboboto eh. Sige, bigay ko na yung kanyang spot. Diba? Yung 11, iboboto ko na lang maayos-ayos. Ito, sige, palusutin na natin. Ganun yung mindset ng tao. Pero sa pagka-presidente at vice-presidente, hindi. Isa lang yan eh. Pwede tumakbo. Run away sa oblivion. Eh kung sino ang endorse si PBBM, yun ang mananalo. Arnel Carvajal. One factor yan, ka-coffee. Pero not at all case. Ganyan ang sitwasyon, di ba? DDS. Diba? Hindi si PBBM ang inendorso. Hindi loudly, loudly. Kasi si Sara Duterte nandiyan. No? Pero
preparations, etc. Nagbubuo sila na tatakbo si ganyan, si Bongo, cancel, etc. So hindi sila ganun ka-loud o ka-apparent na suportahan si PBBM. Only because of Sara. Diyan lang nabuo yan. No more Duterte sa 2028. Sabi ni Hermes Rodriguez. KDM Gamis. Bakit ko iboboto si Robin? BO si Sara. Kurap sa Intel Fund. Basta pro-China, pro-Kibuloy, pro-Digong. Ayan, thumbs down. Sabi ni KDM Gamis. Ibasura ang mga maka-China. Yan, taksil sa bayan. Sabi ni Herbel Haminal. Buti pa siguro si Bayani Agbayani for president at Long Mejia for VP na lang. Tumakbo. Baka iboto ko. Danilo, yun. Huwag minamalit si ano, ha? Si Bayani Agbayani. Matalino si Bayani. Danilo, no? Pero I get your point, no? Na wag lang sila. Hanap na tayo ng iba, wag lang sila. Si Sandro magiging presidente din yan. In due time. And finance secretary niya si TP. No? Galing, ha? Yes, definitely. Si Sandro. Hinuhinog na yan eh. Pinapahinog na yan ka-coffee. At sa tingin ko, mahusay ito. Matalino, sharp, masipag, perfect no for the position. Actually, napansin na yan ng ibang mga kalaban ka-coffee. Ano na nila yan eh? Tawag dyan? Napansin na nila yan na this administration, since definitely hindi pa qualified si Sandro Marcos dahil sa kanyang edad, no? Magpapasok muna ng iba. Yan ang deconstruct na nila itong strategy ng administrasyon. Kaya natin sila, speculate. Kami din nag-speculate doon sa inyong mga plano nyo. Basta pro-China, ayan, iniduro na sa amin yan. Sabi ni Rowell, wala na kayong pag-asang manalo. Jane Mirafuentes, no to Sara, Waldas pro-China Duterte on 2028 elections. O siya, ka-coffee yung mga nakikinig sa atin ngayon na sa Facebook, pasuyin na lang po pa-like and follow na lang po ng video natin. Yung mga nasa YouTube, kapapasok lang sa atin at hindi pa nakapag-attendance check, ka-coffee. Ayan. Attendance check muna tayo. 1,926 po ang nanonood sa atin ngayon. Ang dami natin ha. Maraming salamat po sa inyo. Like lang ka-coffee. Aabot tayo ng 2,000 kapag i-like nyo yung video na to. I-like nyo lang po yung video na yan. Mag-2,000 tayo ngayon ka-coffee. Maraming salamat sa inyo. Meron pa tayong isang topic ka-coffee. Kuha na ng kape. Sige na. Move on tayo sa ating next topic.